Paano kapag hindi nakapangalan sa iyo ang motor? Paano ang proseso ng registration nito? May nagtanong po dito, ang sabi niya, "Sir, paano po kung hindi nakapangalan sa iyo ang motor? Ano po ang proseso?" Yun po yung tanong niya. Pero bago po natin sagutin, sa mga bago pa lang dito sa aking YouTube channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para ma-update po kayo kapag meron akong bagong upload na video. Paano nga ba kapag hindi nakapangalan sa iyo ang motor? Paano ang proseso ng registration nito? Para po sa nagtanong at para na din sa ating kaalaman, ito po ang sunod-sunod na proseso. Una, kailangan mong kumuha ng insurance. Kahit sa insurance company ka naman kukuha, basta accredited ng LTO, pwede po yan. Pangalawa, kapag nakakuha ka na ng insurance, punta ka na din sa emission testing. Kahit sa emission testing din, pwede yan. Pero sa compound ng LTO, kadalasan meron naman ng emission testing dyan. Ako din, dun mismo ako sa loob na o sa compound ng LTO nagpapa-emission test. Pangatlo, kapag meron ka ng insurance at emission testing result, punta ka na sa LTO inspection area para magpa-inspect na ng sasakyan mo o motor mo. At pangapat, kapag tapos nang ma-inspect ang sasakyan mo, ibibigay na sa'yo yung inspection report ng inspector at sasabihan ka na pumasok na sa loob ng LTO office. Doon, ibibigay mo na yung lahat ng requirements mo. At kapag na-check na din at kumpleto, ibibigay na din ito sa motor vehicle registration section. At sasabihan ka na mag-antay na matawag para sa bayad or sa payment. Pagkatapos mo magbayad, ibibigay na din sa'yo yung official receipt or OR. Yun na, tapos na. Ganun lang magparehistro ng sasakyan o motor na hindi nakapangalan sa'yo. Same process po yan. Nakapangalan man sa'yo o hindi yung sasakyan o yung motor na paparehistro mo, parehas lang po ang proseso niyan. At idagdag ko na rin po dito yung mga requirements na kailangan nyong ihanda at kumpletuhin bago kayo pupunta sa LTO office. Una, Xerox copy ng CR at OR. Kahit magpa-Xerox na kayo ng 3 kopya, kasi kukunin pa yan sa insurance at sa emission testing at isa naman sa LTO. Pangalawa, yung insurance. Pangatlo, yung result ng emission testing. At pangapat, yung result or yung motor vehicle inspection report. Ito yung ibibigay sa'yo pagkatapos ma-inspect ang sasakyan or motor mo. Yan po yung mga requirements na kailangan nyong ihanda bago kayo pupunta sa LTO. Yun po yung proseso ng pagparehistro or pag-renew ng registration ng motor o sasakyan na hindi nakapangalan sa'yo. Parehas lang po ang proseso niyan. Nakapangalan man sa'yo o hindi, parehas lang at saka parehas lang din po ng requirements. Ang proseso po na ito ay actual process. Iba din po yung online registration. Maraming salamat po sa panonood and God bless. Sumunod po tayo sa mga batas trapiko para maging responsible and law-abiding driver tayo. Mag-ingat po tayo sa ating pagmamaneho.